Lord, walay mo uli karon ng kabuntagon na dili nila madawatan ang ilang portion. Dili ma-restore, dili ma-revive. But I know nga na kay giandam para sa imong mga katawhan. Salamat kaayo nga nagakatilom na sad kami para pasidunggan ka pasalamatan. We just want you to be honored and to be glorified sa among kaliwatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, palakpakan na po, Lord. Praise God. So, maayong buntag sa atong tanan. It's June 2. June, July, August na. Happy na po lang December, no? Parang kailan lang. So, June, ikaw, na nakabulan. Wala, dali nakit kaayo. No, ang mga bata nga sa una magkamang-kamang pa, karon graduate na. No? Karabag, in a glimpse sa atong mata, wala na. Everything will change. So, salamat sa Ginoo nga naapabuhi pa ta. Praise God. So, karon nga bulan, ang tema nato is nagauluhan, a call to imitate Christ. Sa kapanawagan, sa matag Kristohanon, manigawat ng Jesus Christ as the Lord and Savior. Usa kapag pahinumdom sa atong tanan, na kung naaman tay pinakatinguha sa atong pagkinabuhi isip sa Kristohanon, kanang mahisama ta kang Kristo. No? Mahisama ta kang Kristo nga diin ang iyang kinabuhi, iyang gihatag para sa atong tanan. Mahisama ta kang Kristo sa mga pagpunahuna, sa mga sinultian. Mahisama ta kang Kristo nga maoy tinguha sa Dios Amahan nga makita usab sa atong mga kinabuhi. So, karon ang kabuntagon na atay tulo ka truths, tulo ka matuoran nga atong i-discuss. Atong isa-isahon. Una, what is the purpose of imitating Christ? Unsa man gid ay ang katuyuan nganong kinahanglan man nga mahisama kita kang Kristo. Now, ato nang tumagon niya. Ikaduha, why Christians need to imitate Christ? Nganong kinahanglan man nga matag Kristohanon mugol sa iyang kinabuhi nga mahisama gid ka kang Kristo. No, ato po nang tumagon niya. O ikatulo, how to imitate Christ. So, unsa may atong buhaton aron nga mahisama kita kang Ginoong Hesukristo. Okay? So, nasa tayo basahon nga mga bersikulo diri sa Philippians chapter 3 verse 10 to 11. So, si Pablo, no, si Saint Paul ang nag-ingon ani, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Now, basahon na ito sa Cebuano para mas masabtan nato, no? Ingon diri ang tinguha ko lamang, ingon pa ni Pablo, ang tinguha ko lamang nga maong nga mailako si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon. Uban sa paglaom nga banhawon usab ako. Very powerful kaayo ang gingon ni Pablo. No, sa dihang na-convert siya, sa dihang nabago siya, sa dihang nakasinati siya o pagkabago sa kinabuhi, wala na siya goal sa iyang life. No, ang iyang siya nga, mahisama ko, mas bugat, mahisama ko sa iyang kamatayon. Dili lang niya nga mahisama siya nga mabuutan, but the very painful nga gusto niya nga masinati po ang crucifixion, ang experience nga magbitay dito sa cross. No, una ang giingon ni San Pablo nga, dili ang pagkabanhaw, but unsa yang nasinati sa dihang naa siya sa cross, ang kasakit, gusto na ma-experience ni Pablo. No, busaingon po siya sa 1 Corinthians 11:1, and siya, follow my example as I follow Christ. No, giingnan niya mga taga-Korinto, mga igsuon. Sunda ko ninyo isip example
ingon man nga akong gisunod si Kristo, isip usa ka example nga mao ni nga klase nga pagpangalagad ang gusto sa Dios sa atong mga kinabuhi. Now in this life, I know daghan kay tag pwede nga imitate. Karon gani mga batan-on, parang nawala na sa atong sariling atin the way we dress, na natin gina-imitate. Mga Korean, mga BTS, ang sa pananguban. Sometimes galing atong mga batan-on, mag-istorya ng mga lain-lain nga lingwahe. Kaya no, sila ang gina-imitate sa mga bata. Ang mga bangs, ang mga style sa buhok, kanang mga hip-hop. Actually, that is not our culture. No, ang mga babae galing sa Pilipinas, itawag Maria Clara. Ano bang tago ang ilang mga atubangan, tago ang mga likod, tago ang mga hawa. Pero because we imitate others' nation, muna nga, naigupan nga, ipakita ng pusod. Ipakita na ang dili ipakita. Nga naman, kay gi-imitate, gisundog nato. No nga sa ila, mamusalay nato, pwede sila maghabo-habo kay normal sa ila, igang. Sa ato kay tropical man ta, kita magbukod gid ka sa imo kaugalingon. No? And then napuyuban nga magsuot og i-imitate nila nga dago kay silang mga earrings. No nga bisan sa ato sa Pilipinas dili man nato na kultura. And the foreigners are wearing that, especially ang mga black nga naman to emphasize their beauty mo nang dagko kay sila. And sometimes magsuot sila ng mga color, yellow, orange, gray, to emphasize na maklaro sila. Ang Pilipino, tungkol kay gusto na mo imitate, magsuot mo ng yellow, green, orange, na dili suitable sa imuha. Basta lang ay gusto ni mo nga imitate. Napakutan na imong tapat, ikaw, kinsang imong ginasundog, kinsang imong gina-imitate. Kanang imong sininaan, kinsang imong idol, anak. Na ba kay imo ra ba ng kaugalingon o na kay gisundugan ana? No? Now, Paul declaration. I want to be like Jesus. I want to be like Jesus. Unsay bation sa usa ka papa nga moingon ang iyang anak, gusto ko nga maisama ko sa akong papa. I want to be like my father. I want to be like my mother. Usay bation sa ginikanan ana. Kanang ganing moingon ang kanang mga t-shirt tintahay no nga maasa sa inyong mga anak, bright inyong mga anak. Moana gani ang mga t-shirt na, kaliwat kang papa kang mama, mag-ilog-ilog ng papa ug mama. Liwat na sa ako mama. Liwat na sa ako Nga naman, bright pa ng anak, pero kung dili gali tanto moingon, liwat na sa akong bana mama. Liwat na sa akong bana. Why? It gives us joy. Ngamoy nga lang atong anak, liwat ko ni papa, kung kila, kung buhok, liwat ko ni mama. It gives us joy. Nga naman, ma-proud ka anak. That is why you see Pablo, Paul declaration, I want to be like Jesus. I want to be like Him. I want to experience His death. I want to experience His pain. I want to experience the miracles na gihimo niya. Ingon ana si Pablo mo imitate, gusto siya nga mahisama siya kang Kristo. Now, ilailaw sa danato si Pablo, kinsa siya. Who is Paul? Paul was a Greek-speaking Jew from Asia Minor. No, usa siya ka, yung pa, Jew, magikan sa Asia Minor, o ang niyang lugar nga natawhan is Tarsus. But Paul was not one of the 12 apostles and did not know Jesus during his lifetime. So si Pablo, dili siya appeal sa 12 disciples. So wala din siya nakailag, kinsa na si Jesus sa iyang kapanahonan. No, he lived as a Pharisee and participated in the persecution of early disciples of Jesus. Ang trabaho ni Paul, usa siya ka Pariseo, para bang naa siya sa organisasyon na diin, butang nato, naa siya sa mga ting-istorya o mga Biblia, nasa sa mga dagko kay nga posisyon sa katilingban. And number 1 siya nga
tiglutos sa mga Kristohanon, sa mga disciples. Excuse me, kay nag-change weather, no? So, Paul earned his own living wherever he went. Meaning si Paul pugihan. Bisan asa siya makaproduce siyang kwarta. And according to Acts 18:3, ang iyang trabaho is a tent maker. Bigli mo mga tulda. So in our time, maybe he is a civil engineer. No, so, dili siya pobre. Dato siya. And the time nga, gusto na siya muadto sa lugar kay naa siya lutuson, gipanghanting man niya ang mga Kristohanon, niagi siya sa lugar nga Damascus, o dito ang iyang turning point. Can you say with me, Damascus? Damascus. That was the place of his turning point. Dito niya na-experience ang kabaguhan. Now, naay mga Damascus at times sa atong kinabuhi. Nga diha nga panahon, ni mo na ilhan, diha ni mo nga panahon na desisyonan, nga musunod ka sa Ginoo, na ka mo balik pa. Now, lastly, kinsa si Paul. Before, ang iyang pangalan is Saul. Saul was visited in a vision from Jesus Christ and told that he was to be the messenger of Christ to Gentiles. Saul converted to Christianity and was henceforth known as Paul. So, muna nga time, nga nagbiyahe na siya, dala-dala niyang letter sa mga kadagkuan ng mga opisyalis na gina-allow siya nga prisuhon niyang tanan ng mga born-again Christian during his time. During sa iyang travel diyan sa Damascus, na-enkwentro niya ang Ginoo. O giingnan siya nga gitawag ko ikaw, himuon ko ikaw nga magwawali sa mga Gentiles, sa mga unbeliever. And that is why for 3 days wala siya nakakita, nabuta siya, and talihang naulian siya, may desisyon sa siyang kinabuhi nga musulod na siya o mga lagad na siya sa Ginoo. Now, to be an imitator of Christ, you must first have to choose what you desire. Kung gusto ka nga mahisama kang Kristo, dapat naakay desisyon nga pilion sa imong kinabuhi. It's either magmatinud-anon ka or dili. No? It's either maninuod ka sa pagpangalagad sa Ginoo or dili. So, usa man ang imong desire. No? Desire ba nimo nga parehang kang Moses? Nga ningon dito sa Exodus 33:15, ingon si Moses, Lord, kung dili mo ubanan, dili nimo ipakul sa among ang imong presensya sa amo, dito na ni maglakaw. Ayaw na ni ipaadto dito. Sa imo bang pagpangalagad, sa imong pagila sa atong buhi nga Dios, unsa man gid ang imong desire? Unsa man gid ang imong tinguha? Unsa man gid ang nasa imong kating-kating? Sama ba sa gingon diri na nagtinguha kanunay si Moses sa presensya sa Ginoo, ningon siya nga kung dili man lang maguban ang imong presensya sa ako, ayaw na lang. Ingon ana ba sa bang imong tinguha sa mga estudyante nga mong eskwela? Lord, kung dili ko nimo ubanan sa akong pag-eskwela, ayaw na lang. Sa mga negosyante, Lord, kung dili ko nimo ubanan sa akong pagnegosyo, ayaw na lang. Ayaw na lang kung ipanegosyo. Ayaw na lang kung ipa-eskwela. Ayaw na lang kung ipatrabaho. Ayaw na lang ko, Lord, kung dili man ko nimo ubanan. Why? Kabalo si Moses nga kung dili siya ubanan sa presensya sa Ginoo, bisag unsaon pa niya paningkamot, walay mahitabo. Amen. Everything will be failure. Now, sa imong karon, usa man imong tinguha? Usa man imong desire? Tama na ba ka sa ingon ani? Tama na ba ka? Ang imong bang Kristohanon nga pagkinabuhi, ingon ani na lang ba? O naa pa kay gusto nga maabtan? No? So, talihang gustuhon nato nga may sama na kang Kristo, karon ng kabuntagon, i-check na tato kasing-kasing, Lord, unsa gid akong gusto? Ingon ani na lang bagid ko hangtod-hangtod? Nga pag naay problema, dali na ko matumba, pag naay kawalan, dali ako ma-discourage, pag naay mga kaguluyan, dali na ko mupalayo. Ingon ani na malang gid ang imong desire? Choose, mamili ka.
It's either gusto ka nga mahisama kang Kristo or mag-give up ka. Now, what is the purpose of imitating Christ? Unsa may katuyuan nga mahisama kita kang Kristo. Unsa may purpose ani? Anong gusto man ta nga mahisama ta kang Kristo? Why? Because our purpose is para matrain ta sama kang Jesus, ma-restore ka sa imong image, sa imong tinuod nga image, o mahimo kang dependent ngadto sa Dios Amahan. Balikon ako, unsa may purpose, unsa may katuyuan nga kinahanglan man nga mahisama kita kang Kristo para ma-train ka. Inay mong tapad, para ma-train ka. Para ma-restore ka. Para mahimo kang dependent. No, kaya Christian life, it needs training. Ang kinabuhi nga Kristohano nagkinahanglan ng training. So, to be totally dependent to God. Nganong kinahanglan man, nganong importante man sa may katuyuan, nganong kinahanglan nga may sama kita Kristo para mahimo tan totally dependent ngadto sa Ginoo. No? Ingon pa sa John 5:30. By myself I can do nothing. Judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but Him who sent me. Ingon diha, kung ako lang sa akong kaugalingon, wala ko'y mahimo. Dapat ingon anak ko ta isip pa nga Kristohanon. Nga dili ta magsalig sa atong kahibalo, di ta magsalig sa atong kaugalingon. Para bang kanunay nga itong ibutang ang atong tiil sa ground of may Lord, kung wala ka, wala man may mga butanga sa akong kinabuhi. Lord, kung wala ka ng lihok, wala man ko ani. Kung wala ko di mo gitabangan, wala ko kinsaragod ko. Sama ni Jesus, very dependent nga to sa Dios Amahan. Ingon siya, without the Father, without the help of the Father, I can do nothing. Na kung wala ang Diyos sa imong kinabuhi, walang-wala ka igsuon. Amen. Kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi, walang-wala ka. Kasi we are just ranks sa tubangan sa Lord, puro nagmanga tapo. Giliguan lang ta, gilaban lang ta, gilubagan ta, nahimot ang angayan. And that is why walay room nga pwede tang makahinambog tungod kay klaro gani ang gingon nila, by myself, I can do nothing. Kung ako lang, wala ko'y mahimo. And nga nung importante man, nga ma-imitate nato si Christ, para mahimo tang dependent kanunay nga to sa Ginoo ka, Lord, wala ko'y mahimo, kung imong kabubuton. No, alam mo ingon ka, ang imong kabubuton Ginoo ay matuman sa akong mga anak, ang imong kabubuton Ginoo ay matuman sa akong kamilyon, ang imong kabubuton Ginoo ay matuman sa akong pangandoy, ang imong kabubuton Ginoo ay matuman sa akong negosyo, sa akong tinuha. Because by myself I can do nothing. So walay wrong na pwede na makakatigarbo. Amen? Like ni Jesus, He was so dependent with the Father. Iyon pang John 10:30. Jesus is declaring, I and my Father are one. Meaning to say, sa kinabuhi ni Jesus na nagministeryo siya, kanunay niya i-acknowledge that the Father is in His life. No, ang Diyos Amahan na kanunay, asa man siya padulong na ang nagauban. He was very dependent. No? John 15 verse 5, ingon nito, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Klaro kay Ginoo sa Biblia, kung wala ko, ingon ang Ginoo, kung wala ko, kay mahimo. Mga bitaw na, no? Sometimes padugan na to, medically speaking, ang mga doktor maingon, kami instrument
instrumento ra gid mi sa Ginoo. Diba? Madugan nato. Bisa magmuyo ka nga mga espesyalista na sila, mga bantugan na sila, pero madunggan pag nato silang babangamingon mga instrumento ra mi, wala mi mahimo kung wala ang Ginoo. And the Bible is telling us, apart from me, you can do nothing. Gusto mo magpalayo ka sa Ginoo, mawala gid ka sa pasin. Kung magpalayo ka sa Ginoo, wala gid kay kalampusan nga maangkon. Kung magpalayo ka sa Ginoo, madaot gyud ang imong kinabuhi. Why? Apart from the Lord, we can do nothing. Butain mo si Jesus, ako isip anak, very dependent ko sa Father. Ay kabalo ko ka kung wala ang giya samahan, wala. Tanawa ning mga anak nga walay mga ginikanan nga naggiya. Tanawa pamalandungi. Yes, na ay mga anak nga nalampos, pero na ay somebody nga nag-guide anak. Maybe walay ginikanan, pero na ay guardian nga nag-guide. That is why nagpalampuson. No, si Jesus very dependent kay siya sa Diyos Amahan. That even sa mga sufferings niya, kanunay niya gineclare, I and my Father are one. Lord, Father, kauban ka na ko, ani nga mga sufferings, ani nga mga hardship. And klaro kayo gingo diri apart from me. That is why pag ang tao magpalayo na gani sa Ginoo, magkalandrakas, magkagubot kinangin kinabuhi. Gusto klaro kayo sa Ginoo, kung wala ko, wagit kayo mahina. Amen. Amen. And gusto sa Lord na mahinumduman nato that ang pinaka-purpose gid sa Ginoo sa kada usa sa ato is mabalik gid ta sa atong tinuod nga kung kinsa gid ta sa tinuganan pa. Number one nga truth, what is the purpose of imitating Christ? Unsay katuyuan nganong kinahanglan nga mahisamat ang Kristo. Una, dapat mahisamat ang mahimutang dependent nato sa Ginoo. Ikaduha, to be restored back into the image of God. Mabalik ta sa kung kinsa gid ay ta. Unsa gid ang atong kinayahan, unsa gid ay ta sa tinugdanan pa. Now go back to Genesis 1:28. No, 1:27 pala. So God created man in His own image. In the image of God He created him, male and female. So God created man in His own image. No, gihimo ang tao sama sa kinaiyahan sa Dios. So there is something in us na ay sa sulod nga gibutang ang Ginoo nga what is our true image na kung kinsa kita. Kinsa man na o unsa man na Genesis 1:28. Ingon diha gihimo sa tao gihimo sa Ginoo ang tao o iyan gibless. Meaning to say your image is that ang imong kinayahan, blessed ka. Amen. Murag gamay lang nakasabot, okay? That image na gibutang sa Lord sa imong kinabuhi is you are blessed. Amen. You are blessed. God blessed them and said to them, be fruitful. Another image na gibutang sa Lord sa imo, you are fruitful. Mabungahon ka. And nga nung kinahanglan nato ning balikan, ingon diha, and increase, meaning to say, pa-increase ang imong kinabuhi, dili pa-decrease. That is your true image. And you have filled the earth and subdue, meaning to say, you will be the head, not the tail. You will rule. You will rule, meaning to say, you will be an owner. You will be a CEO. You will be a tag-iya sa osaka because you will rule. Pero nawala ng tanan because sa sala. And that is why ginabalik na karon sa Ginoo, imitate Christ. Balik mo.
not the tail. Pero nabalin na. Nabalin. Pangutanon ka, kumusta man ka? Nagsaguyod sa kalisod. Kumusta ang negosyo? Lugi lagi permanente, pero wala ni undang sa pagnegosyo. Lugi lagi, way ginansya, pero padayon ka ng negosyo. Pila nakakatuig na sige, wala lagi, lugi lagi, way wala lagi, naghanap kayo limang kuwan, pero wala po ka ni undang pagnegosyo. Ha? Kumusta man ka? Kumusta ang halin? Decrease lagi, decrease. Wala po ka ni undang. Amen ba? Now, let us open our mind na karon nga bulan, baligo na to, tinod nga image, Lord, dili, bless ko nga pagkatao, fruitful ko, mapungahon ko. No, kanunay na to may numduman, si Pastor Mingon, that the power is in the tip of our tongue, bawal magsalita og negative. Nabis ka na ko, makorek, gani ko sa heart kay, ano bang tugnaw na kayo dito sa New Zealand na mag-video call me, ako sa ginaha, pag sutubuan, pag inumubay ka niya si kay Basin, masipunan ka, up, don't say, if man na. Kay dilit ko, ako lang kunong gidiklara nga, sunod ko na sipuno na siya. So, may unay ko, take vitamins, managin ko, ayaw pagin nga, parehaan na, pagpayong kay Basin, sipunon ka, maunanan ka, imo nang gidikdarahan nga, maunanan, masipon, masakit-kit siya, kaya nga naman, imo naman di istorya. Pag inom ng tubig, kay Basin, Basin, karong tangtangon na nato ng Basin. Amen ba? Amen. So you are blessed. Amen. You are fruitful. Amen. You will increase in number. Amen. Dili sa timbang. No? You will increase. Ingon niya, rule. Ingon pa, position yourself. Be a CEO. Kasi palunga, kinakapastor. Be a CEO. Be a manager. Be a employer, not an employee. Ang mga estudyante, ginaano na nato nga, dili habang buhay nga mag-eskwela ka, dili habang buhay nga manarbaw ka, pagkuha lang ka ng imong experience, then build your own. Mga itong mindset kay, habang buhay kang gitang manarbaw, habang buhay. No? Yeah, pero nakadungog ta, nawalay na dato sa siging panarbaho, nakadungog ta na, di ba? Mas nadato, na imong fruitful, na-increase ang mga tao nga nagnegosyo. Diba? So, kinahanglan, mabalik ka sa atong image. Amen. Now, ikadahang nga truth. Why Christians need to imitate Christ? Ganun kinahanglan man nga mahisama ta kang Kristo. Why? Because as we imitate Christ, we grow in our love, faith, and humility. Ngayon, kinahanglan may sama ta kang Jesus para mutubo ta no atong paghigugma, ang atong pagtuo, ang atong pagpaubos, mutubo, mo grow. Kasi Jesus, grabe ang iyang na-experience sa life. Our love and faith and humility will pass through a test. No, ang atong love, ang atong faith, ang atong humility, ang atong pagpaubos, iagi ra ba gid ang mga testing. Iagi gid na. And one of the makaiko best na person na makaiko nga grabe nalampatanan niya is si Job. Ang love, ang faith, o ang humility, grabe, gitest na sa kinabuhi ni Job. Isa ka adlaw lang. Random tanan ang nahitabo, bagsak tanan. Finances, bagsak. Pamilya, bagsak. Physical health, bagsak. Just a day. No? But you know, pagkahitabuan na, Job 1:20 to 21, ingon si Job, at this Job got up and tore his robe and
Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Sulayan gyud ta ug asa tama ng atong love, ang atong faith, ang atong humility. Sa dihang nasulayan si Job, ingon siya, nibarog siya, nag-shave siya, hindi upawan ang iyang ulo, then he fell to the ground, maybe ninghapa siya, ningluhod siya, o ningon siya nga, hubog ko, manigawas sa sinapupunan sa akong mama, hubog ko, nga mo paulit. The Lord has taken away, gikuha sa Ginoo ang tanan, dahil laygod ang akong buhi na Dios. I don't know kung naabay, anak bitaw, basta sa atong amingon, gitest ang atong physical health, gitest ang atong emotion, gitest tanan mo yung the laygod ang Dios. Listen! Listen! You are in pain, you are suffering, sabihin ka, praise God! Hallelujah! Dili ka makaingon na anak. But you know, as we imitate Christ, kadihang atong panalangdungan ang gimo po ni Kristo, okay, masabtan na to nga ang tanan di ay nga naasa to iagi na og test sa Lord. Yun diha, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Nganong kinahanglan ang mga Kristohanon sundugon na po si Kristo. Ngano, dapat maligod ka kay moabot yun ang panahon nga sulayot ta, ang atong gugma, ang atong pagtuo, ang atong humility, sulayot yun sa Lord. Sama patakan Job ng maingon, okay, dalay ko ng Diyos. Sama patakan Job ng may problema, ang siba ko karon maglusulok-sulok ko. Mukhanta ko, budayi ko, sama patakan Job. Pero nakay problema sa balay, may nasakit dito, may way pagkaon dito, na ay balatian dito, pero you are here, dahil kunin mo ang Ginoo. Because nakasabot ka, testing lang eh. Imay mo tapad, testing lang na. Testing. No, it's just a test. To be broken means to be blessed. Mo agree ba tani? To be broken means to be blessed. If God is allowing you to be broken today, God is preparing you for a blessing. So broken mo more. No? To be broken means to be blessed. Lord, ang hirap naman. Kinahanglan pa di ay nga imong i-break. Kinahanglan pa di nga ma-in pain para lang panalanginan. Yes! And I said yes nga naman. God wants you to be humble. Walang buwak-buwakot yun ka sa Lord. Why? God is preparing you for a greater blessing. Like ni Job, like ni Job. Busain na imong tapad. Congratulations kung gibuak-buak ka sa Ginoo karon. Amen? Congratulations! If gi-break ka sa Lord, o ginagutat-gutat ang imong kasing-kasing, amuyin ka, walang-wala na gid ka, God is preparing you for a greater blessing. Palakpakan sa natong Lord. Amen. It's very painful sa tinuod lang nga nang mabroken ka. I'm not saying na mabroken ka sa uyab, pero kanang mabroken ka, kanabang because of the situation, may mga tanong nga tawag uyab, no bro, hindi nakakita ang mga uyab ba? To be broken sa sitwasyon, to be broken, tungod kay na-fail ka, sa negosyo, to be broken, kay wag ka nakapasar sa entrance exam, na-break ang imong heart, na-broken
kinabuhi. Amen! Jesus said on the cross, it is finished. No, Jesus said on the cross, sa dihangaan na si Jesus sa cross, iyo siya, humana. Humana. And what's that for? Para unsa man na? It is a shout of victory. It is a shout of restoration. It is a shout of breakthrough. Ang love, ang faith, ang humility ni Jesus, ni agi og test. And sa dihang, na-overcome na niya dito pagin sa cross, ingon siya, human na ang laban. And you know, Jesus is telling you today, human na ang laban na. Panahon na karon sa victory, panahon na karon sa restoration, panahon na karon sa breakthrough. Amen! Amen! Nga naman, June na. Unong na lang kabulan, December na po. Praise God! It is finished. Ingon inay mong tapan, human na gihuman na ni Jesus sa cross. Now, you are an overcomer like Jesus. Why? Ano makaingon ko? Kalaghan na sa laban na imong naagyan, pero nagstindog paghihapon ka karon. Amen! O imo lang pangutan ng imong tapat, katulgon ka tungkol sa kataas sa mga laban na iyang agian. Pero naapaghihapon ka. That is why makaingon ko, you are an overcomer. Pila na ka problema ang imong lampasan, pero nakapagsulay ang imong na-overcome. Pila na ang higayon na wakay kuwata kung nalampasan mo na. Meaning to say, you are an overcomer like Jesus. Kung yung imong tapad, hinayain na you are an overcomer. Amen. Jesus overcome the pain. Jesus overcome the cross. Jesus overcome the death. So, giunsa na ni Jesus ang na-overcome na niya, nga naman, very dependent kaayo siya sa Father. Kung sa ikaw, ayaw pagpalayo. Kung nakakay problema, doon sa Ginoo. Amen. Kung dapat, ayaw pagpalayo. No? Overcome the pain. Jesus overcome the cross. Jesus overcome the death. Jesus was so obedient to the vision of the Father. O sa vision sa Father. Ang cross, ang kamatayon, ang pananawan sa Diyos Amahan, ng kamatayon ni Kristo sa cross. Nga naman, maoy makaluwas sa tibuok kalibutan. Why Christians need to imitate Christ? To restore your true image in God. You are fruitful. Can you say amen? Amen. You are blessed. Amen. You are the head, not the tail. Amen. You will increase. Amen. You will rule. Amen. Amen. No, mauna ang atong tinuod nga image. So, this is a heart of a Christian who imitate Christ. Mauni ang heart of a Kristohanon nga gusto may sama kang Kristo. Ingon diha ang Romans 8:18. Ingon pa ni Pablo, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Akong basahon sa Bisaya, wala na ako nasalandan. Mamina mo. Ingon diha, giisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahon na dili gayon ikatandi sa himaya nga ipadayag niya kanato. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Hinay na igsoon, palakpakan nato ang Lord. Ang usa ka Kristohanon nga naay kasing-kasing ang gusto may sama kang Kristo, mo ni ang iyang paninindigan sa buhay. Kaning mga pag-antos karon wala gani sa umaabot nga panalangin nga giandam sa Ginoo sa akong kinabuhi. Inay mong tapat ako mga pag-antos di ni ma-compare sa giandam ni Lord sa ako ugma. Inay mong tapat wala ra na igsuon. So mo ni ang mga kasing-kasing sa mga tao nga gusto may sama kang Kristo. No nga, ang tanan nga mga present mo nga mga pag-atos, pag-agwanta, dili makakumpara. Kadako sa giandam sa Ginoo
sa imong kinabuhi. Posible ugma, posible sunod bulan, basta naagiandam ang Ginoo kanimo. Busa ina imong tapad kung nakagian-gian ka, wala ra na. Wala ra na. Amen. Number 3. Usaon man ato nga may sama ta kang Kristo. No? How to imitate Christ? Simple lang. Being totally dependent to God. Ayun yung pag-ingon nga, kaya na nako ni, nalapasan na nako ni. Be an overcomer. Be the carrier of God's presence will help us how to be more like Jesus. Ano ba ang presensya sa, na ang kanimo kanunay? That is why ingon ang Galatians 6, 9, and 10. Ako basahon sa Bisaya, wala na akong natulat niya. Ingon diha, busa, dili kita magtinapulan. Sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan pa, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanan nga mga tawo nga binagyod sa atong isig katawo. Ingon diha, let us not become weary in doing good. Dili ta magtinapulan sa pagtabang, sa paghimo og maayo. Ayaw paggibang nga naman, muani lalagi ka. Amen. Amen. Inay mong tapad again, ina siya. Ayaw pag-give up, kay hapit na, namunga na yun, alihunod na. Amen? Ingon pala, therefore, kung nakakay opportunity na mutabang ta, especially daw sa atong mga kapamilya. Amen ba? Di ba last Sunday, ingon ko, sa akong gitulo about the unbreakable unity, we can still give even though na ating mga panginahanglanon. We can still care. Bisan kung ikaw mismo naginahanglan kag care, kaya na kay physical nga battle. We can still help. Makatabang paghihapon ta. And this time, ingon diha, dili ta magtinapulan. How to imitate Christ? Be committed. Be committed. Mahimo kang committed. Then, mahimo kang humble. Dili hambog. Humble. Be a restorer, not a destroyer. Now, ano bang paggamiton sa Ginoo imong kinabuhi nga isa ka tao ma-restore balik diha sa ilan sa Ginoo. And be an inspiration. No, be an inspiration. Be a servant. And be teachable. Be teachable. Okay. So, imitate Christ. From the word Christ, the word. Be committed. Be humble. Be a restorer. Be an inspiration. Be a servant. Be teachable. Ingon anak, ang ato pag-imitate kang Kristo. So, sama kang Jesus, nahimo siyang obedient, bisan sa kamatayon sa cross, and with that, mag-glorify ang atong Father. And that is why nabitaw, the heavens declare the glory of God. Therefore, sa dihang mahisama kita kang Kristo, ang glory sa Diyos Amahan maanaa sa atong tanan. So, in the midst of lack, sa taliwala sa kawaladon, sa taliwala sa mga limitasyon, taliwala sa mga balatian, taliwala sa mga kalisdanan, na ay kaabundansya, na ay panalangin, na ay breakthrough, na ay restoration ng giandam ang Ginoo. Talihang gusto ta nga mahisama kang Kristo. Amen ba? Amen. Amen. So, are we ready to believe and trust God? Amen. That greater things are coming into your life? Ready na ba ta? As we imitate Christ, ready na ba ta nga mo believe o mo salig na naay mo abutay? Hapit na yun. Naana, nagungong na. So, at an our application, a call to imitate Christ, simple lang. Be totally dependent to God. Ano ka, Lord? Kung wala ka, wala ko yung mo. Be an overcomer.
Kung i-test sa Lord ang imong love, i-test sa Lord ang imong faith, ang humility, please overcome that. And imitate Christ. Committed, be humble, be a restorer, meaning to say, dili ka destroyer, be an inspiration, be a servant, be teachable. And with that application, I know karon nga bulan, we can imitate Jesus Christ sa atong mga kinabuhi. Amen. Are we ready to believe and trust God that greater things are coming into your life as you imitate Christ? Amen. Sige, manitog ta. Manitog ta, o ginay mong tapad, ready na ba ka sa greater things? Sa pikas na po, inya, ready na ba ka? So, karon na muna ng atong application. Let us be dependent to God. Amen. Ano ba may palod? Wala gid ko kung wala ka. Be an overcomer. Nasama ni Job nga gitest ang iyang love, ang iyang faith, ang humility. Pero naingon siya, praise the Lord sa mga testing. And imitate Christ. Kung naman tayo inspiration, ani nga kinabuhi si Kristo. Una, be committed. Letter S, be humble. Letter R, restorer. Letter I, be an inspiration. And letter S, be a servant. Letter T, be teachable. Bayo ba yung Galatians 9:10? Ayaw pag-undang sa pagbuhat o maayo. O ang imong mga sufferings karon, ang imong ginaagian karon, hindi na makakumpara sa greater na blessing na giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. As we imitate Christ, as we follow Christ, na ay nagbulat sa ato sa unahan. Amen. So, inay mong tapad, testing na na igsuon. Testing na na. Amen? Amen. Praise the Lord. Testing na na. Again, sa imong tapad nila, testing na na. Testing na na. Testing na. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your mighty name. Oh, glory. Magaling ka. Magaling ka. Panginoong Jesus, magaling ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, magaling
o Holy Communion. So, salamat sa Ginoo no, sa iyang pag-remind sa atong tanan that kung naaman tayo i-imitate karon no, si Jesus and all the sacrifices iyang gihimo dito sa cross sa Calvary. Let us pray. Amahan na mong alangit nos, Diyos na labing namuhanan. Salamat kaayo, Lord, sa simple nga mensahe na imong ipaabot ka namo. Na kung naamami tinguhaon, kanang ma-imitate ka namo, Ginoong Jesus. At even though niaging ka of testing, apa naka-overcome ka. And Lord, salamat na kami usap sa mga sufferings nga mo na experience karon na kapanahonan. Lord, ang ating casting nga mo mag-aingon na wala kami, dili lagi makumpara sa mga greater things ngayon mong giandam sa matapos mo. And so Lord, doon nakabutagon, padayon na mong hinumduman ang pinakagihimo nimo nga memorable sa cross. Dying yourself, ihatagin mo imong kaugalingon. So, among paghandom Ginoo na dili namo malimtan ang tanan nga mga sakripisyo nga imong gibuhat. Laygod ka sa walay katapusan Ginoo, minister to your people as we prepare our hearts today. In Jesus' name, amen.